Changyue, bakit kayo nandito? Ito ay damit na binili ni ate para sa'yo. Alam ko, hindi ka masyadong nakasuot ng ganito. Sa nakaraang 5 kaarawan mo, lagi ka lang sinusungitan ni ate. Hindi na kailangan. Matagal na akong lampasay dad sa pagsusuot ng ganyan. Ngayon na wala na ako sa Jiang family. Lahat ay nasa akin na. Changyue, bakit ganito ka makipag-usap kay ate? Alam mo ba na ang damit na ito ay top brand? Kahit si ate, hindi ito suot araw-araw. Kaya naman, ang ibinigay sa akin ay dapat ko bang pasalamatan? Kailangan ko ba bang lumuhod at bumangon ng 3 beses? Paano mo naman nasabi yan? Ate, sinasabi ko na sa'yo, hindi siya marunong magpasalamat. Sewon, sinong nagbigay sa'yo ng karapatan na makipag-usap sa kanya ng ganyan? Jiang Sewon, noong karawan mo noon, wala akong pera para bumili ng regalo. Nagpuyat ako araw at gabi para lang makuha ang lahat ng medalya sa probinsya. Hindi ko pa nabayaran ang matrikula at una akong pumunta sa shop para gawing bracelet at ibigay sa'yo. Ikaw, nakalimutan mo na ba? Hindi alam ni ate noon. Si ate Rene. Huwag mo sabihin hindi mo alam. At huwag kang magkunwaring malapit na magkapatid. Uulitin ko. Ako ay ulila at wala akong kinalaman sa Jiang family. Changyue! Ate, tingnan mo siya ngayon. Ano nang anyo niya? Swerte lang at nakakuha ng patent. Pag hindi na siya mahalaga, paalis hindi siya nag-group. Wala na siyang pwesto kahit umiyak siya. Sewon, ikaw ang kuya ni Jiang Yue. Tanungin mo ang sarili mo. Paano mo siya trinato ng itong mga taon? Ako, ito ang diary Jiang Yue. Basahin mo mismo. Ang pasaning pagsisisi na ako lang humahawak. Halos hindi ko nakayanin. Sewon, ikaw ang kuya ni Jiang Yue. Tanungin mo ang sarili mo. Paano mo siya trinato ng itong mga taon? ako, Ito ang diary Jiang Yue. Basahin mo mismo. Ang pasaning pagsisisi na ako lang humahawak. Halos hindi ko nakayanin. gusto kong makita. Ano bang pagkukulang ko sa kanya? Ngayon ay Chongyang Festival. Lahat ng pamilya ay naglalakbay sa lawa. Ito rin ang unang pagkakataon ko na lumabas kasama ang pamilya. Lahat ng pamilya ay nag-i-enjoy. Ang bilis ng pagbabago ng panahon. Medyo nag-aalala kong mabasa at magkasakit ang lahat. Kuya, mukhang uulan na. Baka dapat nang mag-ayos at umuwi na tayo. Hindi pa nakakapagpalipad ng saranggola. Bakit pa tayo uuwi? At saka, walang silbi ang weather forecast na uulan. Mahabang panahon bago magkaroon ng bakasyon ng pamilya. At lumabas kami para Kuya! 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 Ay! Kuya! Noon, hindi ko lang siya nakita noon. Hindi ko naman yung sinasadya. Siguradong nakasulat dito sa diary na pinagalitan ko siya ng todo. Hindi ko sinisisi si Kuya. Alam ko, hindi niya sinasadya. Sobrang nag-aalala lang siya kay Sinyan. Pero sobrang lakas ng ulan noon. Grabe akong gininaw. Pwede ba sa susunod, huwag mo na akong iwan mag-isa? Ang kuya ko ay kilalang henyo sa medisena. Pinamamahalaan niya ang isang malaking ospital mag-isa. Mayroon siyang sariling research institute na pagkahusay niya sa biology. Gusto ko talagang makipag-usap kay kuya tungkol sa pananaliksik. Kuya, nung malis ka, nakalimutan mong dala ng project file. Dala ko ito para sa'yo. Sino ba nagpapahawak ng mga gamit ko? Alam mo ba kung magkano mga halaga ng proyektong ito? Baya ka talaga. Paano kung mawala? Mababayaran mo ba? Kuya, Umalis ka na agad! Huwag mo na akong istorbohin sa pananaliksik. sa totoo lang, gusto ko lang sabihin sa kuya ng proyektong ito ginagawa rin ng aking mentor. Isinama ko ang mga payo niya sa project file. Sana maging matagumpay siya. Kaya pala, nung hindi natuloy yung proyektong yun dati, pagkatapos nung araw na yun, bigla na lang itong natuloy. Ako ang nagkamali sa kanya. Kaya pala, kapag may tunay na magkakapatid, wala ka nang iniintindi pa. Ang mahalaga, maayos sila. Siya ang tunay kong kapatid. Paano ko nagawa to? Mr. Go,
Pag inilabas ng ating gamot sa merkado, dahil magandang epekto nito, malaki ang suporta ng gobyerno at mabibenta na natin ito sa buong bansa at magkakaroon ng malaking export. Ang buwan ng kita, 250 million. Salamat sa mabilis na aksyon ni Mr. Gu. Nakilala ang research department sa pamamagitan ni Miss Jiang. Talaga namang magaling si Miss Jiang sa murang edad. Tumaas ang stock ng Gu Group. Ako rin ay nakikinabang. Ito ay resulta ng pagsisikap ng lahat at syempre, hindi mawawala si Mr. Gu at ang suporta ng malaking plataforma ng Gu Group. Pero, ang aming pinakabagong preventive medicine ay nasa mass production na. Iniisip ko, bago itakda ang presyo, baka pwede mo nang ipamigay ng libre ang ilang batch bilang balik salamat sa lipunan. Ganito rin ang iniisip ko. Tuwing matagumpay ang bagong gamot ng Gu Group, palaging may nakalaang libreng batch. Kapag nakaset na ang presyo ng batch na ito, ang delivery ay ibibigay kay Miss Jiang. Ako? Baka nakikialam na ako. Dapat ito ay trabaho ng marketing department. Miss Jiang, talaga bang nalilito ka o nagpapanggap lang? Kitang-kita naman na si Mr. Gu ay may special na tiwala sa'yo. Si Mr. Gu ay malinaw na higit magtitiwala sa kakayahan mo. Pagkatapos marinig na nung kabataan mo, personal kang nag-field research, kaya mas nauunawaan mo ang pangailangan ng tao. Sige, ako na. Sige. Meeting dismissed. May special na tingin sa akin? Imposible yon. Ano bang iniisip mo, Jiang Yue? Tinitingnan lang ni Mr. Gu ang kakayahan mo at ang posibleng benepisyo para sa grupo. Hindi kanya iibigin o papansinin sa ganong paraan. Kaya niyong dumalo sa ganitong klase ng okasyon? Ang tinutukoy mo ba ay si Miss Jiang? Miss Jiang? Hindi mo ba alam? Ngayon, siya ang Chief Operating Officer ng Gu Group, ang pinakamahalagang tao ng Gu Group na pinapahalaga nila sa kamay nila. Ngayon, sa isang patent lang niya, kumikita na siya ng 9-digit na halaga sa isang buwan. Ano? Hindi ka panipaniwala, di ba? Ang mas nakakagulat pa ay estudyante pa lang siya sa kolehiyo. Nakakainis yung pagkakaiba ng tao. Kamakailan, ilang malalaking grupo ang nagsisikap na kunin siya. Ayon sa sinabi ng papa ko, ang Ansheng Pharmaceuticals ay nagalok ng 300 million pero hindi nila siya nakuha. 300 million? Para lang sa research niya. Dapat ba talagang ganun kamahal? Ikaw, baka di mo alam sa entertainment world. Pero ang talino niya sa R&D world ay priceless. Kuya, narinig ko kamakailan sa mundo ng medisina. May isang tinatawag na nagngangalang Gu na sikat sa lahat. Palagi napapansin ang Gu. Pero kamakailan ay nakahanap sila ng scientific talent. Hindi pa ako nakakapag-imbestiga kung sino talaga siya. Kuya, napaka-busy mo kamakailan. Kamakailan, nagipag-ugnayan ako sa ibang bansa. Gusto kong bigyan si Jiang Yue ng isang R&D laboratory. Sino? Si Jiang Yue? Kuya, sobra ka ng busy. Magbibigay ka pa talaga ng laboratorio kay Jiang Yue? Nakalimutan mo na ba kung gaano siya kasaya ngayon? Ngayon, may sariling lab na siya sa Gu Group. Alam ko na hindi niya na kailangan yan. Alam kong hindi niya kailangan ng mga ganyang bagay. Pero, wala na akong ibang paraan para mapunan ang mga pagkukulang ko sa kanya. Mapunan? Dahil siya naiinggit kay Xinyan, kaya siya napapabayaan at kinakiinisan ng iba. Ano pa bang kinalaman nito sa atin? Siye. Maraming bagay hindi ganun kasimple tulad ng nakikita natin sa ibabaw. Kamakailan, palagi kong iniisip, baka sobra tayong naging mabagsik sa kanya. Sa loob ng pamilya natin, 5 taon na siyang walang allowance. Walang kahit sino man sa atin na nakapansin doon. Ang mga magulang natin, kasama si Siye sa ibang bansa para magpahinga. Takot sila, baka mainis siya sa admission letter ng Gu Group. Pero si Jiang Yue, walang kahit sino man ang nagmamalasakit sa kanya. Kuya, ano bang magagawa nating malasakit sa kanya? Hindi ba sinabi mo? Bigo lang siya dahil nakidnap siya. Malas siya noon. At saka, kung wala siyang atensyon, bilang sarili niyang pagkukulang, laging talo kay Siye sa lahat ng bagay. Bigo siya. Kung bigo siya, magagawa ba niya maging top scorer sa exam? Kung talagang bigo siya, magagawa ba niya sa kolehiyo pa lang ay matatanggap na siya sa pinakamagagaling sa Gu Group? Siye, parang hindi talaga natin tinitignan si Jiang Yue na tunay nating kapatid. Ang nakikita lang natin ay si Siye. Pero si Jiang Yue, hindi natin siya inaalala. Hindi natin alam kung ano ba talagang kailangan niya. Kung anong kailangan niya, sinabi ba niya? Wala ba siyang kamay at paa o bibig? Kuya, hindi ba niya kaya magtanong kung anong kailangan niya? Ano bang kinalaman nito sa atin? Siye, huling tanong ko na to sa'yo. Noong mga panahong yung sinabi mong nakita mo siyang nagdakaw ng pera, kaya naparusahan siya ng mama at pagkatapos nun, wala na siyang allowance. Talaga bang nakita mo siyang nagnakaw ng pera nun? Kuya, ilang taon nang nakalipas. Hindi ko na naalala. Hindi mo naalala? Hindi mo alam? Pero alam ko, nagnakaw nun ay hindi si Jiang Yue, kundi ikaw.
Dahil sa naisip niyong nakakatawa, sinadya niyong biruin siya. Pero alam mo ba na ang biro mo ay nagdulot ng hirap sa kanya sa mga susunod na taon? Sige na, tignan mo na lang mismo. Ano to? Anong panahon ba to? Ginamit pa ang diary para magreklamo. Ito ang 3 taon ko nang bumalik sa bahay. Ang pangalawang kuya ko ay nagkaroon ng malaking pantal sa balat. Kahit ilang gamot ang ininom, wala nangyari. Kung matagalan, maaari pong makahawa. Pero si kuya ay isang artista. Hindi pwedeng may peklat sa mukha. Kailangan ko mabilis na mahanap ang tamang tradisyonal na gamot. Kaya palang ganitong pantal dahil sa stress at hindi regular na pagkain. Ito ang sani. Aling Wang, bumili ka ng mga gamot ayon sa listahan na to. Gamitin mo to. Miss, sobra ka naman. Hindi mo ba sasabihin kay madam at sa kanila? Hindi nila paniniwalaan ang sasabihin ko. Kung maantala pa, baka huli na. Ganito. Bumili ka na muna at saka iluluto ko siya ng lugaw. Hindi nila malalaman. Ako pala nakakahawa sa buong pamilya. Ako mismo. At si Jiang Yue ang pagaling sa akin. Tapos ako pa nag-aakusa sa kanya. Buti na lang halos gumaling na ang lahat. Kapag natapos ng mga herbal na gamot, dapat tuluyan na silang gumaling. Anong amoy na ito? Ang sama-sama naman. Ang mga pantal sa kamay mo, gaya lang sa akin ng ilang araw na nakalipas. Bago ka pumunta sa bahay namin, wala pa nito. Alam ko na, ikaw nakakahawa. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Nito mga nakarang araw, bakit lahat ng miyembro ng pamilya may pantal? Ikaw palang nakakahawa. Ma! Halika muna dito! Ha? Ang pantal sa buong pamilya natin ay dahil kay Jiang Yue. Hindi ito allergy. Lahat siya. Siyang nakakahawa sa buong pamilya. Hindi ako, Jiang Yue. Alam ko na hindi ka mabuting bata. Ikukulong ka sa kwarto bilang parusa. 3 araw walang pagkain. Ma. Kuya, noon nakala ko talaga na siyang nakakahawa. Hindi ko sinadya na akusahan siya. Alam ko ng pagkakamali ko. Ako ang nagdala ng sakit sa pamilya. Si Jiang Yue ang napagaling sa atin. Tapos ako pang nag-aakusa sa kanya. Hindi lang yun. Tignan mo pa. Ngayong araw ay pinalabas ang pelikula ni Kuya. Dumating na rin ang aking bonus. Bumili ako ng ticket para sa buong klase. Kailangan kong suportahan ang kita ng pelikula ng kuya ko. May nagtanong sa akin kung mabait pa sa akin ang sikat ng kuya. Kailangan pa bang sabihin? Siyempre, mabait sa akin ng kuya ko. Bakit? Kuya, ang classmate ko ay fan mo. Pwede mo ba siyang firmahan? Tumayo ka! Wala akong oras para pumirma sa mga classmates mo. At saka, huwag mong sabihin sa iba na akong kapatid mo. Wala akong nakakahiyang kapatid na katulad mo. Tara, Sian, bibiyahe tayo. Pasensya na, Jiang Yue. Pasensya na. Kuya, alam ko ng pagkakamali ko. Lahat ng ito'y kasalanan ko. Pagbalik nila, ipapaliwanag ko sa kanila. Ako may kasalanan kay Jiang Yue. Wala nang silbi. Hindi maniniwala si Mama. Si Mama ang may pinakamaraming pagkiling laban kay Jiang Yue. Ang lahat ng mga nangyari kay Jiang Yue, may kasalanan tayong lahat. Ang kakapagod. Yue, ganito na ang oras. Hindi ka pa ba uuwi? Umuwi ka na muna. Mananatili ako dito sandali. Ako na magpapatay ng ilaw. Sige, alis na ako. Sige. Mr. Gu? Ayos ka lang ba? Mr. Gu? Bakit ka nandito? Mukhang may masamang nararamdaman ka. Dadalhin kita sa ospital. Hindi na kailangan. Gutom lang ako. Nakalimutan kong kumain kasi bala ako. May sakit ka sa tiyan, pero hindi ka regular na kumakain. Alam mo ba na kapag tumagal, pwede itong lumala at maging cancer sa tiyan? Paano mo nalaman ang tungkol sa akin, Mr. Gu? May annual check-up ang kumpanya. Ngayon, ikaw ang pangunahing miyembro ng R&D ng Gu Group. Kung bumagsak ka, hindi kakayanin ng Gu Group.
Akala ko sobra lang iniisip ko. Akala ko lang. Simula ngayon, kasama ng iyong daily meal sa iyong regular check-in at assessment. Direkta ka magulat sa akin. Kung may absent, bawas sweldo. Hindi ba Mr. Go? Wala namang ganito sistema sa kumpanya natin. Simula sa meal na ito, meron na. Sa yaman at tauhan niya, bakit sa nakaraang buhay niya, nakapili siya ng isang libingan para sa akin? Mr. Gu, sa Mountain Cemetery, sabi nila, maganda daw ang feng shui. Ikaw, bibili ka ba sa sementeryo? Bagamat malas itong sabihin, pero kung gusto mo talaga, pwede ko ipauna sa assistant para ayusin ito. Hindi na. Ako lang kasi, may phobia sa pagkakailang. Nagpapalipas lang ako ng oras. Parang hindi naman kailangan pumili ng particular na lote. Bakit sa nakarang buhay niya, kailangan pa rin niya makipagkompetensya sa akin? Hindi na ako makikipagkompetensya sa'yo. Huwag ka lang mawala. Pwede ba? May kasunduan ka pa sa akin na kailangan mo tuparin. Kasunduan? Kung hindi para sa libingan, para ba hanapin ako? Mr. Go, kilala ba natin ang isa't isa noon? Jiang Yue, naalala mo na ba? Mula nang muli tayong magkita hanggang ngayon, mahigit kalahating taon na. Akala ko, kailangan pa ng kaunting oras para maalala ako. Ha? Jiang Yue, sinabi mo rin noon na hindi mo ko makakalimutan kailanman. Nasa hinaharap, babalikan mo ako. Huwag mo akong kalimutan ha. Sige, huwag kang mag-alala. Hindi kita makakalimutan. Iyakin ka. Jiang Yue, 14 na taon na sinabi ko noon na kapag lumaki na ako, babalikan kita. Pero nang manahin ko ng Gu Group, pagbalik ko sa ampunan, nailipat na sila lahat. Sa mga panahong ito, hinahanap kita palagi. Kaya pala, noong nakarang buhay, iligtas mo ako sa ilalim ng malakas na ulan. Yan pala. Ikaw na iyakin. Jiang Yue, gumising ka. Mr. Go. Si Mr. Go, di ba? Bakit ka umiiyak? Baka may nasabi akong mali. Wala. Ako lang ay sobrang masaya. Mabuti at tumawat pa tayo sa oras. Kung ganun, ibig sabihin ba, pumayag ka na? Pumayag saan? Na maging nobya kita? Sobra ka naman. Kakapagkita lang natin ulit. Sa tingin ko, mas mabuti pa rin na seryoso at profesional ang relasyon natin bilang superior at magkatrabaho. Tungkol naman sa hinaharap. Dahan-dahan na lang kitang hihintayin hanggang sa araw na ikaw mismong pumayag. Ang lahat ng hirap na tiniis mo sa pamilya Jiang, babayaran ko yun ng unti-unti. Depende pa yun sa performance mo. Kumain na tayo. Diyos ko, sino bang makakatis ng ganito? Sa loob ng isang buwang bakasyon ng Hashi Top University, 2 patent na agad. At sa edad na 18, umaabot na sa 200 milyon ang kita niya. Anong sagot ang ibibigay ng henyo na dalagang ito sa pakikipagtulungan niya sa Go Group? Hintayin nating makita. Sa 2 patent na ito ng bagong gamot, kumita na siya ng higit na 9 na numero. Si Jiang Yue, hindi na siya ang dating Jiang Yue. Bagamat alam natin na mataas ng halaga niya ngayon, hindi ko nakalang ganito na pala kalaki. Si Jiang Yue ngayon, ganito na ba talaga kataas ang halaga niya? Sa totoo lang, noong nakaraang beses sa Aishi, sa International Investment Promotion Banquet, nakita ko si Jiang Yue. Ibig mong sabihin, yung International Promotion Event kamakailan? Naalala ko yung event na yon. Bukod sa mga celebrity guests kagaya nyo, lahat ng nasa business world kailangan ng espesyal na invitation para makapasok. Ni ako nga, hindi ako nakatanggap. Pero si Jiang Yue,
nakapasok siya. Tama, sabi ni Jiang Yu, nag-alok ang Ashen Group ng 3 bilyon para kunin siya, pero hindi nila nakuha. 3 bilyon? Kung ganun, mas mataas pang alok ng Gu Group para manatili siya doon. Si Jiang Yue, napakahusay na niya ngayon. Sa wakas, ang talento niya ay nakikita na ng lahat. Sayang lang, nung nasa bahay pa natin siya, wala ni isang taong nagbigay halaga sa kanya. Sa huli, tayo talaga nagkulang sa kanya. Ate, sa tingin mo, babalik pa kaya si Jiang Yue? President Jiang, may nakakita raw kay Jiang Yue na malapit dito. Magbubukas ang Gu Group ng libreng kuhanan ng gamot. Ate, hanapin natin siya. Ito po. Maraming salamat. Jiang Yue. Pupuntahan ko muna sila para palisin. May sasabihin ba kayo? Jiang Yue, nabasa ko ang diary mo. Humihingi ko ng tawad sa'yo. Ako rin, pasensya na Jiang Yue. Hindi ko sinadya na pagbintangan ka ng nakaw ng pera. Humihingi ako ng tawad. Wala na tayong relasyon. Sa susunod, ang ganito walang kwentang salita, huwag niyo na sabihin sa harap ko. President Jiang, may balita mula sa kumpanya. Pumasa na ang bago nating proposal. Mabuti, sabihin sa HQ. Papunta na ako ngayon. Jiang Yue! Alam ni Kuya na pinapahalagan ka ngayon ng Gu Group, pero ang Gu Group at Pamilya Jiang makakompetensya pa rin sa iisang merkado at nakikita mo rin na kung gaano ka-stress ang Kuya sa laboratorio. Kung may bago kang progreso, pwede mo bang pag-isipan na i-authorize ang patent sa aming Pamilya Jiang? Sa pangalan ng kabutihan, yun pala talagang pake nyo. Unawain mo muna. Ano ba relasyon ko ngayon sa Pamilya Jiang? Bakit ko kayo tutulungan? Jiang Yue, sa huli, pamilya pa rin tayo. Dahil na rin sa samahan, tulungan mo na si Kuya. Tulungan ko siya? Kulang pa bang pagtulong ko sa kanya? Nung bagong teknolohiya na pag-purify sa laboratorio niya, ako agad nakakita ng problema. At mabuti pang at binigyan ko siya ng solusyon. At personal ko pang dila sa laboratorio. Siya, pinalayas na lang ako. Ngayon na lumayas na ako. Ano ngayon? Ngayon ginamit niyo na naman ang pamilya para itali ako sa konsensya ko? May mas nagkakadiring tao pa ba kaysa sa mga taga-pamilyang Jiang? Jiang Yue, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Patawarin mo na ako ng isa pang pagkakataon. Patawarin? Gusto niyo ako magpatawad para masaktan at pagalitan ulit? Tapos kapag nagamit na ako, itatapon ulit. Gusto niyo ako magpatawad? Managinip kayo. Jiang Yue, Ate, si Jiang Yue, hindi na talaga nakikinig sa kahit anong paliwanag natin. Ate, huwag ka nang umiyak. Bigyan mo na lang siya ng panahon. Dahil puro paghihirap ang naranasan niya sa Jiang family. Ayaw niyang bumalik. Natural lang naman yan. Nandito na kami! Kuya, ate, nandito kayong lahat. Tingnan niyo mga regalo namin. May para kay Jiang Yue ba? Wala eh. Bakit ka nagagalit kay Xinyan? Yung walang utang na loob na yon? Ano regalong kailangan niya? Sa harap ng Gu family, pinapahiya niya lang tayo at sinira ang dangal ng Jiang family. Tapos, gusto pa ng regalo? Ma, kung nakapasok si Jiang Yue sa Gu Group, di ba nagkakutulong din yon sa pangalan ng Jiang family? Gano'n na ba kahirap para siya na may nina magaling siya? Ang pamilyang Jiang natin, hindi kailangan kaunting dangal na meron siya. Ano? Naiingit ba siya dahil dinala namin si Xinyan sa ibang bansa? Gusto niya bang gamitin ka para makakuha ng benepisyo? Ma, si Jiang Yue ngayon ang pangunahing executive head ng R&D department ng Gu Group. Dahil lang sa dalawang proyekto niya, nagkaroon ng Gu Group ng higit 3 bilyong tubo sa isang buwan. Isa na siya sa pinakasikat at pinaka-in-demand sa buong industriya. Hindi niya kailangan ng Pamilya Jiang. Ano sabi mo? Gano'n pa lang siya katagal sa Gu Group tapos naging executive head na siya ng R&D department sa Gu Group? Kuya, imposible yan. Talagang imposible. Isang buwan lang naman tayo magpunta sa ibang bansa para magbakasyon. At napakarami ang sa Gu Group. Paano siya agad-agad makakakyat sa posisyong yon? Wala naman siyang alam. Maghapon lang siya nag-aaral at nag-eksperimento sa mga bote at kimikal. Imposible yan! Talaga imposible! Ma, tingnan mo! Kalat na to ngayon. Ang balita tungkol sa bagong gamot ng Gu Group at ang patent ng bagong gamot na yun. Ang bagong bituin ng siyentipiko si Jiang Yue, kinatawa ng Gu Group, inanunsyo ang susunod na yugto ng bagong direksyon ng drug research na tututok sa paggamot ng gastric cancer. Buong suporta daw ng Gu Group. Lubos na siya nadismaya sa pamilya natin. 3 kami pumunta sa kanya ng paulit-ulit, pero sinara niya ang pinto sa amin. Hindi niya talaga tayo tatanggapin. Hindi pwede! Ma! Pa! Kailangan may gawin tayo! Hindi natin siya kayang panoorin na pangat siya ng pangat! Xinyan, ano bang ibig mong sabihin? Si Jiang Yue ate mo rin. Hindi ka ba masaya na maganda ang ginagawa niya? Pa! Hindi naman ganun ibig kong sabihin.
Ang ibig ko sabihin, ang pamilyang Go tayo ay may kompetisyon sa isang industriya. Kung tutulungan ni Ate yung Go family para agawin ang napakaraming market share, hindi ba't parang nababayad siya ng sama ng loob sa atin? Paghihigante? Ma, hula ko lang naman yon. Pero isipin nyo, sa dami ng taon na nasa bahay si ate, sa bahay, nakalimutan lang naman natin na bigyan siya ng allowance. At ang dami niyong ginawang pag-aalaga sa kanya. Pero gusto niya pang putulin ang relasyon sa atin. Ngayon na may narating na siya at may malakas na sumusuporta sa kanya, hindi man lang niya tayo iniisip kahit minsan. At mas malapit pa siya sa kalaban. Ganito ka-close. Kung magpapatuloy ito, may lugar pa ba tayo sa industriya ng medisina? Ayos ka, Jiang Yue. Wala kang utang na loob. Siguro nga tinutulungan mo ang Go family para agawin ang negosyo ng Jiang family. Ma, ano ba yung sinasabi niyo? Ang Go Group talaga namang nangunguna sa industriya. Tayo naman talaga ang dihado sa kanila. Hindi mo pwedeng ihambing. Ate, kapag tumulong si ate sa Go Group na makapag-develop ng isa pang gamot, mas malaki ang bahagi nila sa market. At mababawasan na naman tayo. Araw-araw, may bagong gamot na nade-develop sa industriya. Sa industriyang ito, hindi lang tayong dalawang kumpanya dito. Tama na! Huwag na kayong mag-away-away. Ayaw na niyang bumalik, kayaan mo siyang magpakapagod sa labas. Tingnan natin kung hanggang saan siya makakarating. Dahil lang sa Go Group. Si Xiaoxian ay nag-leave ngayon. Ikaw lang ang tao sa kumpanya. Ikaw magmaneho at ihatid mo ako sa isang inuman na may meeting. President ko, pero sobrang pagod na ako sa overtime ngayon. Ako na magdadrive. Ikaw nang titingin sa daan. Ako, natatakot ako sa dilim. Pwede naman. Kung ganon, ihatid na rin kita pa uwi. Go, Jun Xiao. Ang dami mong pakulo. Si Xiaoxian, talagang nag-leave siya. Hindi ko naman sinabi hindi totoo. Kung ganon, pwede ba kitang ihatid pa uwi? Pwede. Pwede ba kitang ilibre ng pagkain? Pwede. Pwede ba kitang daanan bukas bago pumasok sa trabaho? Pwede rin. Kung ganon, pwede ba kitang ligawan at maging boyfriend mo? Ikaw. Iyakin. Lumilihis ka na? Aray! Jiang Yue! Tara na! Hintayin mo ako! Nandiyan na ang tao. Sirain yung dalawang kamay niya at isang mata. Pag natapos ng trabaho, bibigyan ko kayo ng 1,000,000. Huwag po kayong mag-alala. Jiang Yue, ang hinire ko ngayon ay mga bagong labas ng kulungan. Pera lang ang habol. Tingnan natin kung paano kapag gagawa ng research kung wala ka ng kamay at mata. Jiang Yue! Pumikit ka. Ano ba yun? Pumikit ka na lang. Para sa'yo to. Saan mo kinuha yan? Gusto mo ba? Gusto. Tara, ihahati na kita pa uwi. Bakit magkasama sila ni Jiang Yue? Hindi ba't babae lang daw yung target? Eh ano naman yung lalaki? Boss, mukhang mahina at malambot yung lalaki. Kaya na natin yan sa isang iba. Kumita pa tayo ng dagdag na libo-libo. Tama! Gawin na natin! Tara! Huminto kayo! Ano bang balak niyong tatlo? Mangho-hold up pa kayo? Tamang hula mo! Pasaway ka! Kung may utak ka, umalis ka na dyan! Baka palampasin pa kita ng buhay! Mukhang ako talagang pake nila. Jiang Yue, pwede ko ba itong gawing pagkakataon para magpakitang gilas? Pero may armas silang 3. Kailangan ba kitang tawagan ng backup? Hindi na kailangan. Bigyan mo lang ako ng 3 minuto. Nung nagsisimula pa lang ako sa ganitong buhay, ang dami nang gustong pumatay sa akin. Kayong 3, hindi pa kayo pasado. Tara! Tara! Umalis na tayo!
Mga inutil! Isang grupo ng mga inutil! Ano nangyari sa'yo? Kita ko naman wala silang pagkakataon na saktan ka. Kung alam ko lang, sana nagpauntog na lang ako kanina. Sino bang kumuha sa kanila? Ang hina naman. Sumasakit ang ulo ko. Baka bumalik na naman ang dati kong sakit. Tulungan mo muna ako. Mamaya, mawawala rin to. Sige, dadalhin muna kita para makapagpahinga. Ay naku. May mga painkiller pa ako sa bahay. Hintayin mo lang ako. Hello? Paki-check mo nga, yung mga tao sa baba ng Ming Ching Yuan apartment, sino ba talaga nagpadala sa kanila? Kung ayaw nilang magsabi, gumamit ka ng paraan. Miss Ai Wei, bilisan mo. Ibigay mo yung gamot. Sumasakit na naman ang ulo ko. Go Jin Xiao. Ang tanda mo na. Ginagamit mo pa rin kanyang paraan para makitulog. Hindi ako... Sabihin mo ulit na hindi. Hindi na kami uulit. Si Miss Xinyan sa Jiang family ang nag-utos sa amin. Ang kilalang bata negosyante si Go Jin Xiao. 21 pa lang edad. May hawak na siyang 2 bilyong negosyo. Wala ang puna ng kabilyonaryong yaman. Ibinunyag pa ni Mr. Go noon na pagkatapos ng magpakasal, ang lahat ng ari-arian ipamamahalan niya sa kanyang asawa. Para sa'yo ito. Bakit? Bakit ako na dyan, Joel, at huwag ng bagay? Hindi ako papayag! Hindi ako papayag! Dok, kamusta sina mama at papa at ang kapatid kong babae? Mukhang nagkatrangkaso. Pero wala namang malaking outbreak ng trangkaso sa bansa ngayon. Paano nangyari yun? Kasi nito nakaraang panahon, nagpunta sila sa ibang bansa, baka may kinalaman doon. Malamang tama ka. Doon nag-mutate ang virus. At sobrang nakakahawa sa mga bata. Mas nakakayanan pa. Pero matanda na mga magulang mo. Hindi maganda ang lagay nila. Magmasid kayo ng mabuti. Kung makalampas tayo sa bahaging ito, maayos na sana. Ate, sabihin mo, pupunta ba tayo kay Jiang Yue? Hindi na magandang kalagayan ng mga magulang natin ngayon. Si Jiang Yue, anak din nila, hindi ba? Oo, laging maawa si Jiang Yue. Kung makikita niya mga magulang natin, siguradong hindi niya matitiis. Sige. Si Yuan, matyaga ka sa trabaho. Yung mga susunod na akbang, sa'yo na. Ako at ang kapatid mo, pupunta kami kay Jiang Yue ngayon. Sige, mauna na kayo. Tara. Ate, matagal na ako nasa entertainment industry. Kahit may suporta ng pamilya, hindi pa ako nakapasok sa gusali ng Go Group. Oo, at huwag na nating banggitin yan. Ako, hanggang dito lang nakapasok sa reception area. Si Jiang Yue ngayon, may sarili ng research lab sa 26th floor. Ang buong palapag ay para lang sa kanya. Ngayon, panahon na rin para makinabang tayo. Oo. Tara na. Hello, nandito kami para kay Jiang Yue. May appointment pa kayo? Wala kaming appointment, pero kamag-anak namin siya. Ate niya ako, at ito ang kuya niya. Pasensya na, si Miss Jiang ay isa sa mga senior talents ng kumpanya namin. Si Mr. Go ay naghihintay. Kung walang appointment, hindi pwedeng makita. Itong sasabihin ko sa inyo, anong klaseng patakaran ito? Ang mga magulang namin ngayon ay nasa ospital at maloob ang kondisyon. Kung dahil sa inyo, hindi makikita ng kapatid ko ang mga magulang namin. Handa ba kayong akuin ang responsibilidad na yon? Ito, sige, magparehistro kayo. Dadaling ko kayo doon. Salamat. Jiang Yue, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Sobrang nagmamadali lang ako. Ipapaalam ko sa security. Nitawa yung mga pumasok sa lab nang walang paintulot. Miss Jiang, pasensya na. Sabi nila, pamilya mo sila. Jiang Yue, pasensya na. Hindi sinasadya ng kuya mo. Nag-alala lang siya sa kalagayan ng magulang natin sa ospital. Kung hindi ka pupunta, baka hindi mo na sila makita sa huling pagkakataon. Hindi na sigurado ang buhay nila. Ano bang kinalaman nito sa akin?
Jiang Yue, alam kong galit ka sa amin, pero mga magulang natin ay totoong magulang mo. Hindi ka ba nagkakaroon ng kahit konting konsensya sa loob mo? Moral na pamimilit ba ito? Una, wala na akong relasyon sa Jiang family ninyo. Pangalawa, kung gusto niyo moral ang pamimilit, yung mga redyos na sinira ninyo kanina ay direct na magkakapagpabagal ng eksperimento namin. Dahil dito, maraming pasyente ng cancer sa tiyan ang mamamatay. Dahil sa inyo, mamamatay sila. Hindi ba kayo nakakaramdam ng hiya? Ako... Jiang Yue, pasensya na. Ang kuya mo, medyo arrogante lang talaga ang ugali niya. Hindi niya sinasadya. Mabilis siyang mag-init. Ikaw, bakit hindi mo siya pinigilan? Pasensya na. Kasalanan ko na hindi ko na-disiplina ang kapatid ko. Ate... Humingi na kayo ng tawad, kaya umalis na kayo. Jiang Yue, alam ko ang hirap na dinaanan mo nitong mga taon. Alam ko rin na may nanakit ka, pero alam ko rin mabuti kang tao. Isang mabait na anak. Ngayon, seryoso ang kalagayan ni ng mama at papa. Kung hindi ka uuwi, hindi ka ba mapapagabag? Bakit naman ako mapapagabag? Sila nagpunta sa biyahe. Sino ba kasama nila? Bakit sila nahawa? Si Sin yan. At para pasayahin sino? Si Sin yan. Ano? Masaya ba sila sa trip nila? Minsan hindi man lang nila ako tinanong. Nag-uwi pa sila ni regalo para sa lahat at ako lang ang walang natanggap. Hindi ba sinabi pa ni Sheng yun? Na isa akong walang utang na loob at hindi karapat-dapat? Tanungin niyo sarili niyo. Tinuring niyo ba talaga akong pamilya? Kung ganun, bakit ko pa kailangan magpakumbaba? Kung talagang hindi niyo alam ang ibig sabihin ng pagputol na ugnayan, sasabihin ko ng dedetsahan, isipin niyo na lang na patay ng pamilya ko. Pwede niyong isipin na wala na natirang pamilya ko. Jiang Yue, kung malinaw na sa inyo, umalis na kayo. Wala akong oras makipagtalo. Tatawag na ako ng guard. Nagikiusap na ako. Pwede bang bumisita ka man lang sandali? Dahil nagmamakaawa ka, kailangan ko talagang bumalik. Nakalimutan mo na ba kung paano ako nakikiusap sa inyo? Nung inakusahan ako ng kapatid mong lalaki at babae na nagnakaw ako ng pera, nakaluhod ako noon. Nakiusap sa inyo na tulungan ako ipaliwanag kay mama. May kahit isa ba sa inyo na pupansin sa akin? Tumayo ka! Lumuhod ka ng maayos! Ngayon, hindi ako maniniwalang hindi maalis yung ugali mong magnanakaw. Kuya, pakiusap. Ipaliwanag mo kay mama na hindi ako nagnakaw. Bakit ko pa ipapaliwanag? Ako at si Bunso mismong nakakita. Ikaw mismong kumuha. May testigo na nga dito. Ang tigas pa ng ulo mo. Sige, mukha ngayon. Kung hindi ka ikukulong ng isang linggo, hindi talaga mawawala yung mas mga ugali mo. Jiang Yue, noon, hindi pa ako mature. Akala ko biro lang yun. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Patawad. Hindi ko matatanggap ang mga paghingi ng tawad ng pamilya niyo, Jiang. Nakakadiri lang. Jiang Yue, at ikaw, hindi ba ako nakisuyo sa'yo noon nung umalis kayong buong pamilya at ikinulong niyo ako? Nakiusap ako sa'yo na huwag kang umalis. Pero ikaw, Mama, pakawalan mo ako. Hindi talaga ako magkasalanan. Ma, huwag mo akong iwan mag-isa. Ate, ikaw ba yan, ate? Ate, buksan mo ako. Huwag niyo akong iwan mag-isa. Sige na, ate. Sisiwan. Tayo na? Ate. Nandito na. Ate! Pakawalan niyo ako. Kasalanan ko ito. Patawad sa'yo. Hindi ko matatanggap. Jiang Yue. Hindi mo ba narinig na ayaw kanya makita? Mr. Gu, ang bagay ko kay Jiang Yue ay paribarong usapin. Wala kang karapatan na makialam. Ang problema ni Jiang Yue ay problema ko rin. At bukod pa rito, bilang CEO ng Jiang Group, hindi mo pwedeng basta dalhin ang mga tao ko at pasukin ang laboratorio ng Gu Group. Pwede kitang kasuhan sa ilalim ng batas sa pangnegosyo. Mr. Gu, ang bagay ko at ni Jiang Yue ay pribadong usapin. Hindi mo pwedeng ihalo sa trabaho. Sinabi ni Jiang Yue na hindi na kayong pamilya niya. Paano mo pa masasabi na usaping pamilya ito? Miss Jiang, mula ngayon, kung susubukan mo pang istoboy si Jiang Yue, puputulin ko ang kahit isang larangan niyo. Ako si Gu Jingxiao at maniwala kayo, itutupad ko yan. Ikaw, sabihin mo sa security na itapon ng dalawang ito palabas. Mula ngayon, ang pamilya Jiang hindi na pwedeng pumasok sa Gu Group. Opo. Security? Jiang Yue! Jiang Yue! Sa susunod na makita mo sila, itapon mo na agad. Nauna ka pa. Inagaw mo ang linya ko. Sa harap ko, hindi mo na kailangan. Gu Jingxiao, tuwing ako'y walang magawa, palagi kang naroon. Siya. Ate, ngayon, galit na si Jiang Yue. Hindi niya na tayo mapapatawad. Ngayon, pati ang Gu Group, ilang beses tayong nilakaw. Ano nang gagawin natin? Kasalanan natin sa kanya. Lahat tayo'y nagkulang. Ma. Sin yan.
Sinyen, bakit ka bumaba ng kama? Hindi ka pa rin ganap na gumaling. Hindi mo na kailangan gawin ito. Ayos lang kuya. Nag-alala lang ako kay mama at papa. Kung hindi nila ako sinamahan sa abroad, hindi nila kailangan tiisin to. Mabuting bata. Anong kinalaman mo dito? Huwag mong isipin ang hindi dapat. Oo, Sinyan. Hindi to tungkol sa'yo. Habang kami nandito sa ospital, may plano bang bubisita si Jiang Yue sa amin? Pa, si Jiang Yue, medyo busy sa trabaho. Sobrang busy pa rin kahit ang mga magulang niya ay halos mamatay na. Hindi ba niya napapansin ang mga nangyayari? Baka nga si ate, talagang busy siya. Ano bang pinagkakabalahan niya? Napakaraming talento sa Go Group. Baka ang kaya lang niya ay maglista ng pangalan. Sila, basta nagustuhan siya dahil sa titulong top scorer. Yan lang ang dahilan. Ang batang ito, hindi mo ba nakikita? Ma, dati talagang tayo nagkulang sa pag-alaga kay Jiang Yue. Naiintindihan ko kung bakit ayaw niya bumalik. Dahil sa kinumalit na bagay, nakalitan niya kami hanggang ngayon. Jiang Yue, tingnan mo yung art na babae. Lumaki na siya. Hindi naman siya nabaon sa gutom. Dahil lang noong panahong yun, pinagalitan siya, nakalimutan bigyan siya ng allowance at hanggang ngayon, galit pa rin siya. Kung alam ko lang ganito siya, noon pa man, hindi ko na siya dapat kinuha mo na sampunan. Hindi tama. Dati itong bata, mahilig mag-text. Kaya pinigilan ko na siya. Alam ba niya na kami naka-hospital dito? Ako at si ate ang pumunta sa kanya. Sabi niya, Anong sabi niya? sabi niya, pinuputol niya na ang ugnayan niya sa atin. Kung siya'y mabuhay o mamatay, wala na siyang pakialam. Anong sabi mo? Ang pasaway nito, nangahas pa siyang magsalita ng ganyan. Ako, sabi ko na, wala siyang puso. Kung alam ko lang na ganito siya, noon pa, dapat pinatay ko na siya noon. Para hindi na siya mapugnutin ako ngayon. Ako, Ma, huwag ka na magalit. Hindi pa ganap ang iyong paggaling. Marahil, gusto lang niyang patunayan ang sarili niya. Huwag mo siyang ipagtanggol. Gusto lang niyang pahirapan tayo. Diyan na siya masaya. Ma, noon, kami ang may kasalanan kay Jiang Yue. Ako at ang kapatid ko, pumunta rin kami sa kanya. At nakita pa namin si Gu Jinxiao. Bagamat mataas ang posisyon niya, pero ang hindi niya matanggap ay kapag ang empleyado ay hindi magalang sa magulang. Siguradong pinakiusapan niya ako kay Jiang Yue. Sabi ni Gu Jinxiao, kung mangas pa tayong hanapin si Jiang Yue, puputulin niya ang ating mga partners. Ano? Hindi ba naglakas loob kayo magsalita ng mali at na-offense si Mr. Go? Hindi pa. Pero parang gusto niya si Jiang Yue. Dahil sabi niya, ang mga problema ni Jiang Yue ay problema niya rin. Ano? Sabi ko na nga ba, biglang naging matigas ang pakpak niya. Ngayon lang nagising, nakasaklay pala sa mayaman. Akala niya, na sa pakisama kay Gu Jinxiao ay magiging madalin ang buhay niya? Pero sino nga ba si Gu Jinxiao? Isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa, CEO ng Go Group. Kung talagang mahal siya nun, siguro dahil kapag kinabangan siya, kaya lang siya mahalaga sa ngayon. Walang puso ang batang yon. At hindi niya nakikita ito at iniwala pa rin. Ma, si Jiang Yue ay sa sarili niya lang umaasa. Simula nang pumasok siya sa Go Group, ang dalawang patent niya ay nagdala ng kita sa Go Group na umabot ng 9 na numero sa isang buwan. At siya mismo ay may sariling research lab sa ika-26th floor ng Go Group. Lahat ng ito ay sa sariling kakayahan niya lang. Ang ibig mong sabihin, ang dalawang bagong gamot ng Go Group kamakailan ay ginawa ni Jiang Yue. May kakayahan ba siya? At kung meron, baka nagnakaw lang siya ng patent. Sige na nga. Tumahimik na kayong lahat. Si Jiang Yue ay miyembro ng ating pamilya Jiang. Kahit ano pa man, kailangang may balik siya sa pamilyang Jiang. Nung nakaraan, nung bumalik siya, hindi ba natin ipinahayag na siya ang pangalawang binibini ng pamilya? Sabihin mo sa kanya na kung gusto niyang bumalik, gagawa tayo ng isang pinig para sa kanya. At ipapaalam sa lahat na siya ang pangalawang binibini. At higit pa rito, ay magkakaroon din siya ng karapatan sa mana ng Jiang. Salamat pa. Pupunta ako kay Jiang Yue ngayon. Ganito nang ginawa niya sa atin? Gusto mo pa rin siya tagapin? Wala ka talagang alam. Sa kanyang kasulukuyang katayuan at tagumpay, kailangan niya nang bumalik sa pamilya Jiang. Jiang Yue, bakit hindi ka nalang tahimik na matay sa labas? Bakit kailangan mo pong bumalik pagkipag-agawat sa akin? Sa ngayon, mayroon ng mapanggamot para sa cancer sa tiyan. Ang operasyon lang ang tanging lunas, pero napakamahal. May mga gamot para sa chemotherapy tulad ng Tegafor, Doxorubicin, at iba pa. Ang plano namin ay gumawa ng gamot tulad ng Vidicito Subab. Ito ay para sa... Gu Jinxiao, sa larangan ng R&D ng gamot, ikaw ang eksperto. Kaya sa iyo ang desisyon. Hindi mo kailangan ipaliwanag sa amin. Ang mga terminong yon, hindi rin namin maintindihan. Ang gusto lang namin malaman ay isang bagay. Ang pondo para sa R&D ng proyektong ito ay mas mataas kaysa sa dati. At ang proseso ng R&D ay mas mahirap. Bakit mo kailangan gawin ito?
Napakamahal ng gamot na ito. Pag natapos itong bote, wala na. Kasi, nararamdaman ko ang sakit ng mga pasyente. Sa ngayon, ang insidente ng cancer sa tiyan ay patuloy na tumataas. Ang mataas na gastusin sa medisina at sa operasyon, maraming pamilya ang hindi kayanin. Iniisip ko na bukod sa kita, ang kumpanya ay dapat may pakialam sa lipunan. Kaya, ang aming R&D ay hindi lang gamot. Ito rin ay pag-asa. Jiang Yue, alam kong ayaw mo makita ko, ngunit hindi mo rin maaaring huwag isipin ang sarili mo. Sabi ng papa at mama, bibigyan ka ng karapatan sa kumpanya at aaminin sa labas na ako ay anak ni Jiang. Hindi nila iniisip na dahil galing ako sa ampunan ay ibababa ang dangal ng Jiang. Ngayon, biglang pumayag. Dahil sa tingin nila may halaga na ako. Jiang Yue, iniisip din ng papa para sa'yo. Sabi ng papa, gaganapin ang piging sa Jiang Residence. Aanyahan niya ang lahat ng kilalang tao at media sa Haicheng. Seryoso ito. Ang totoong damdamin ng pamilya Jiang ay laging walang halaga. Pero, ito ay isang magandang pagkakataon. Sige, sabihin mo sa kanila na pupunta ako. Pumayag ka na, Jiang Yue. Alam ko na isa pa rin tayong pamilya. Mag-usap muna kayo. Aakitin ko si Lao Jiang para ayusin ang talumpati. Sige, patawad. Aalis muna kami. Yung maliit na malasubas na si Jiang Yue, bakit hindi pa dumarating? Hindi niya ba tayo tinataboy? Imposible. Sabi ni Siwan, sinabi niya mismo na pupunta siya. Ito, yung taong puno-puno ng kasinungalingan. Pinapaniwalaan mo ba? Sasabihin ko sa'yo. Ngayon, dumating na rin ang media at naimbentahan ng mga tao. Kung hindi siya darating, tingnan mo kung paano mo haharapin yon. Siwan. Ano po pa? Siwan, sigurado bang pupunta si Jiang Yue ngayong gabi? Anong oras na? Hindi pa rin siya dumarating. Tsaka, sinabi niya rin ba sa'yo? Kung sasama ba si Gu Jingxiao ngayong gabi? Pa, ang piging natin ngayon, hindi ba para kay Jiang Yue? Bakit mo tinatanong si Gu Jingxiao? Huwag mo na lang intindihin. Tawagan mo na lang siya at bilisan. Sige. Ang Gu Corporation, nandito na sina Mr. Gu at Miss Jia.